tipid talaga tong SIR. Parang di ka paniwala to, boy. Ito na ba ang pangmatagalan nating kotse? Bilis at matipid sa gas. What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. So ngayong gabi is ibabiyahin na natin tong ating panibagong project car, which is itong project natin na SIR na 1999 model. Dalawa actually yung goal natin ngayong gabi. Tatlo. Number one is may bibilin kasi tayong mugs para kay Gary, kasi nga napanood sa mga previous vlogs is wala nang mugs si Gary ngayon. Dahil nga nilagay natin dito sa ating panibagong sasakyan. So wala nang mugs si Gary ngayon. Second natin na goal ngayon guys is ngayon uwi tayo ng La Union, which is around again nasa mga 200 something kilometers. Babiyahin natin tong Civic natin na SIR. Titig natin kung aabot siya ng La Union, which is I think aabot naman, no? Kasi from the previous owner is ginawa niya naman na lahat ng sira na nandito sa sasakyan. And number 3 natin na goal is malaman kung gaano ba talaga katipid ang isang Civic SIR. Bone stock, walang kahit anong ginalaw, walang tune, never binuksan yung makina. Nabuksan pero mga maintenance lang naman. Walang karga, bone stock, B6ZT1, B16A. Again, ginagawa natin tong vlogs na to guys. Syempre, number 1, para ma-share ko sa inyo kung matipid ba talaga yung ganitong sasakyan. Kung gusto nyo rin kumuha ng mga ganitong project car, magkano yung estimate na gas consumption ng mga ganitong sasakyan. For comparison, nabiyahan na natin si Gary. Si Gary mga nasa 13-14 kilometers per liter kapag long drive. Siya is 4EFTE engine. Si Cory naman 4AF engine, nasa 8 to 9, nasa 9 to 10 kilometers sa long drive. Accord natin nasa 11 kilometers per liter. CRV natin nasa 12 kilometers per liter. Subaru yung worst guys. Subaru yung worst. Nasa 8 lang lumabas kilometers per liter. So ngayon ito, sabi ng iba nating tropa tipid daw, pero malaman natin ngayong gabi yan. So ako tansya ko siguro mga nasa 12-13 kilometers per liter to. Hindi ko alam, pero sana tipid guys, no? At syempre sana walang maging aberya. Nagdala na rin tayo ng mga safety materials natin, safety tools natin, just in case lang na may mangyaring masama. Ready na lahat. So papakita ko sa inyo ano yung preparation na ginawa natin para sa ngayong trip natin. Okay, so ito yung ating kotse. Pakita ko na lang rin sa inyo guys ano yung mga dala natin. So meron tayong mga actually meron tayong 4 set of tools dito. 1, 2, 3 tsaka 4. Ayan, sobrang dami nating tools na dala. Meron din tayong jack doon, meron din tayong cross wrench, at kung ano-ano pa. So just in case na masiraan tayo, pero wag naman sana, ready to go na. So ngayon papagas muna ako. Cold start muna tayo guys pala. Papagas ako ngayon. Full tank method ang gagawin natin para maging accurate, no? Tingnan natin, pakinggan natin yung cold start. Yan. Actually, hindi ko pa na-check to eh. Check na lang rin natin, no? Make sure natin na yung mga hose masisikip, na walang kahit anong aberya, dahil malayo-layo ang biyahe natin. Ito talaga yung palitin guys, yung alternator niya na bearing. Maingay siya, no? Mas squeaky. No? Hindi siya dapat ganyan tunog eh. Pero sabi ng dating owner, sa simula lang daw yan. So titignan natin kung ano mangyari mamaya. Ingay, no? Coolant check. Ipin na rin natin. Okay, goods. Ano pa ba? Hopefully walang mangyaring masama. By the way pala guys, share ko sa inyo yung ginagamit nating tires ngayon, which is itong Kumho Extra PS31. Ayan, oh. May tindig niyan boy. Daily tires lang to guys ha, pero ganda ng tindig. Ayun, pang annoying yung ano tol, naano yun doon sa squeaky sound ng alternator. Paayos natin to soon. Hindi pa natin gagawa ng paraan yan dahil sobrang busy pa these days. Hindi na tayo actually nakapag-upload. Pero sa kabilang side pala guys is dito natin nilagay yung N1 natin na mags. First stop natin is, we withdraw muna ako syempre, pambayad dun sa mag. Second stop, papagas tayo full tank. Fourth stop ba? Third stop, Pampanga. Iwan natin mag sa Pampanga sa tropa natin dun. Tapos direkta na tayo La Union. So, mahaba-haba yung quest natin ngayong gabi. So, samahan nyo ko. Papainit lang ako saglit. Tapos tara na, let's go! Guys, ito yung current state ng gas gauge natin. Pa full tank tayo, tingnan natin magkano aabutin. Premium ang pinakarga ko.
Start tayo ng 1654411. Ito yung tinakbo natin. Actually, reset natin to. Bang, ayan, 00. Talk na tayo. Kinarga natin is there's 2245. Compared sa mga naging sasakyan natin, which is Subaru and yung Accord, pag nagpapa full tank tayo guys, sinaabot ng 3,800 pala. So masaya na ako sa 2245. Update ko lang kayo guys pag nasa Pampanga area na ako. Papakita ko sa inyo yung mags na bibili natin para kay Gary. So kita-kits na tayo Pampanga. Let's go. 00000. Tignan natin kung malakas ba talaga sa gas ang isang all stock na SIR. Tinakbo pala na ito guys is 165. Di ko sure kung totoo ba yan, pero yan na yung pangahawakan natin as of now. So tara, let's go. Biyahe na. Dito na tayo ngayon sa may Balintawak area. Gusto ko lang share sa inyo guys na kayo mag coil sleeve. Ang sakit sa katawan tol. Ngayon lang ako naka-ari ng sasakyan na naka coil sleeve. Kasi ang naririnig ko talaga guys is yung coil sleeve is ito yung parang next to putol spring na cheapest way para makapag lowered gun. So itong coil spring, ang kagandaan ng coil spring guys is ma-adjust mo kung gaano kataas o gaano kababa yung stock height mo. Yung height mo pala. Pero kasi ang problema dito, ang tagtag talaga, promise. Ayun o, alam mo yung sakit sa katawan, sakit sa dede, bang, bagag. So, ewan ko, kawawa yung sasakyan kasi pagka naka-coil sleeve, no? So, sa tindigan, syempre panalo, masasagat mo ng baba yung sasakyan mo. Pero kasi sa ride, medyo tagilid ako sa coil sleeve. So, next natin gagawin dito is siguro mag-lowering muna, Hindi ko alam kung mag-lowering or coilovers tayo para dito. Titignan natin soon. Pero ang goal muna natin is makauwi ng La Union nang walang problema. So kita-kits tayo doon. Syempre dito tayo sa Bulacan. Share ko na rin sa inyo guys yung VTEC netong panibago nating sasakyan. Wala pa to actually guys pangalan So hindi ko pa alam ano tatawag sa kanya. Pero bibigyan natin. Tignan natin kung VTEC to. Hey! Apa? Third gear. Ito maganda sa guys, sa SCAV no, kasi pag pumutok talaga yung VTEC, rinig na rinig mo talaga. Okay, ang goal natin dito is most efficient way ng gas consumption ng isang SIR. So hindi na natin hahatawin to hanggang Pampanga kasi nagtitipid tayo sa gas guys no. Woo! Grabe third gear na ito no. Damn. Medyo nakakamoy lang ako ng gasolina no. Hindi ko alam kung normal ba yan or what. Saka marinig mo talaga yung alternator bearing Medyo makalaskas no, makaliskis pala. Ganda na SR. Ngayon, alam ko na kung bakit kinababaliwan to ng mga Honda boys. Share ko lang sa inyo, no? Ayoko talaga bumili ng Honda kasi syempre number 1, mahal. Sinasabi ko sa sarili ko, hindi ko naman kailangan mabilis sa sasakyan. Pero pag nabirinig mo yung VTEC, damn. So guys, nandito na tayo ngayon sa mga SM Pampanga na. Pampanga na to. Time check 2:35 AM. At ganda no, hindi naman nagalus-galusan ng ating gas gauge. Tinakbo natin 62 kilometers pa lang. And meet muna natin yung bibilihin nating mags. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung bibilihin nating mags para kay Cory. Ito pala yung papi, kamusta? Kamusta? Ito yung, ano pangalan mo papi? Lemuel de la Cruz. Okay. So ito yung bibilihin nating mags para kay Gary. Ano ba to? 1,950. Pero pwede na. Libre lang naman yung tires pops no? Okay. Ito yung bagong mags ni Gary guys. So, bang. Ganda boy. Papi, bakit ba't mo bibitawan to? Walang budget. Ayan, dito tayo papasok. Actually guys, si Robin Hood Si Robin Hood kasi tutulungan natin si Papi. Yan, Papi, huwag kang mag-alala. Alagaan ko na mabuti tong mags mo. Lalagyan mo natin sa SIR. Tapos iwan natin sa tropa to. Tapos tara.
Ayun na si Boss Lemuel. Salamat Boss Lemuel. Tama ba Lemuel yung pangalan niya? Ingat kayo tol. Ito na yung mags natin ngayon guys. Bam, TNA. TNA, dati alam nyo guys, share ko lang rin sa inyo na dati pangarap ko yung TNA na yan. Pero never kasi ako nakakuha ng chance na makapag-acquire ng TNA dahil nga sobrang mahal niyan tol. Pero since naisip ko na binubudol ko yung sarili guys no, na investment naman yan, okay lang yan. So, kaya natin kinuha yung mags na yan. Kahit medyo makatig-katig guys, okay lang. Actually hindi ko rin naman magagamit yan ngayon dahil nga iwan natin siya dito sa bahay ng tropa natin sa may Pampanga area. So siguro next vlog sino mapapanood kung anong itsura nito yung TNA na yan kapag nakakabit kay Gary. So, babalikan na lang natin yan kapag pauwi na tayo from La Union to QC. Ngayon naman ihatid na natin yung mags sa bahay ng tropa. Sa tropa kong to, pasensya na. Alas 3 na lang umaga, babalubugin pa kita. Pasensya na tol. Update ko kayo anong mangyari mamaya. Let's go. Okay guys, nandito tayo ngayon sa bahay ng tropa. Papi, pangalan natin? Si Boss Ron. Okay, dito natin iiwan yung mags natin na TNA. Ayan. Kasi guys, medyo naghahalikan na yung fender liner natin tsaka yung gulong eh. So, ayoko isugal. Iiwan na muna natin ito sa bahay ng tropa natin. Shoutout kay Ken. Tropa natin si Ken. Si Slickest, siya nag-hook up sa atin kay Papi. Iwan muna natin to dito. Tapos on the road na ulit tayo papunta ng La Union. Tara, let's go. Okay guys, dito na muna natin iiwan yung mga mags natin. May SR din pala si Bossing. SR body ba to Papi? SR body. Oh, pang page 16 all stock to. Tindigin din to boy eh, no? Ito masarap na garahe oh. Papi, pwede ba tumira dito sa inyo din? Okay, meet natin yung mga tropa mo, tara. Ang oras na, may mga tropa dito. May mga tropa nagtakbuhan tol. Pakita natin sa vlog. Ito yung mga tropa, mga poging tropa. Pakilala ka tol. Si Louie, si King. Paano kayo napunta dito? Ba't kayo nandito tol? Anong oras na? Magtutulog na kayo. Bago natin ituloy yung ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite nating betting site which is ang 1xBet is doing improve na ngayon 2024. So ngayon 2024 dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out. At syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano-ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang Rich Potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na Rich Potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos ako dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo, tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Time check, 3:13 AM. Bye-bye! Shoutout sa mga tropa nating napakabait dito sa Pampanga. Mahal na mahal tayo ng mga tropa natin dito sa Pampanga talaga eh, no? At 10 oras na ng gabi, nangaabala pa tayo. Pasensya na mga guys. Mga bata nakakatuwa, no? Anong oras na gising pa din. Anyway, we're now off to La Union. So far, 68 kilometers nang tinatakbo natin.
this is where the real battle begins, guys, to. Kasi malayo-layo ang La Union. Meron pa tayong mga nasa 210 to 20 kilometers na tatakbuhin. So kita-kits tayo doon. Update ka na lang kayo from time to time kung ano mangyari. Dahil raratratin na natin to. Alas 3 na ng umaga, boy. Let's go! Okay guys, patawid na tayo ngayon ng Pampanga. So may kita nyo medyo umuulan na. Actually umuulan pala talaga. And dito papasok yung binili nating gulong, which is yung Kumho Extra PS31. Before kasi, syempre madalas ako bumiyahe ng La Union, guys, no? Review ko sa mga semi-slicks kong gulong. Sobrang nahihirapan ako kapag ganitong mga bibilis. Dahil madulas talaga, no? May feel ko talaga na madulas yung kalsada. Dahil, pag lumiliko ako, mag-overtake ako ganyan, medyo may feel ko na somewhat hindi ako safe sa sarili ko. Hindi ako panatag na kaya kong lumiko ng ganun mabilisan. And syempre, alam ko naman na sa mga magsabi na hindi naman palaging ganun lumiliko. Ba't ka liliko ng ganun? Di ba? Sabi niya, syempre sa expressway, ba't ka liliko ng ganun, Boss Rich? Hindi kasi yun, no? Ang point ko is, in case na biglang may kambing na lilitaw, makakapagligo ka ng mabilisan. Diba? Biglang gaganon. Di ba? Just in case lang na may kambing o goat o kalabaw na dumaan, kailangan mo quick decisions ka, di ba? Pero kasi kapag ganitong umuulan, takot ako sa ganong likuan, no? Dito papasok again yung daily tires natin na ginamit, which is yung Kumho Extra. And so far, para sa akin, sobrang ganda ng review ko. Pangatlong uwi ko na to ng La Union gamit yung Kumho Extra PS31, and still sobrang kapal pa rin, boy. Siguro mga nakaka 4k kilometers na ako gulong natin, and still sobrang kapit pa rin niya, you know? Ayoko lang gawin, guys, dahil medyo wala tayong proper coilovers. Okay, quick update lang, guys. Nandito na tayo sa may Victoria, Talavera. Kakapasok lang natin actually ng TPLEX. Current mileage natin is 136,000 meters. Joke lang, 136 kilometers. So far, matigas-tigas pa rin ang ating fuel gauge. Time check is 4:10 in the morning. 4:10 na ng umaga, guys. Meron pa tayong mga nasa 180 kilometers to go. And so far, yung gas gauge natin is medyo parang makunat pa rin, no? Hindi ko sure, pero mamaya natin malalaman to. Take note, guys, yung driving ko, hindi ako mahataw. Yung hataw natin kanina lang, siguro mga top speed, siguro mga nasa 130, mga 140, ganon. Pero pag-overtake lang, no? And driving ko, ganito lang, 80 lang, 100, ganyan. Kasi nga, hindi ko paggamay yung sasakyan, guys, no? Natatakot ako na baka matanggal or baka kung ano mangyari. So, hindi ko inahataw to the max. So, si Cory, kabisado ko yun pag nasira, kaya hataw to the max yun. Pero itong SIR natin, hindi ko pa masyado. Binibaby ko pa, guys, no? Ang problema ko lang dito, yung coil sleeve talaga, guys, medyo exhausting siya, no? Kasi sakit na ng katawan ko, sakit na ng dede ko, no? At hindi ako sanay na sobrang talbog ng sasakyan. Dito na pala tayo, guys, sa part ng Petron, yung magkatapat na Petron, Tarlac area. So malayo-layo pa to, guys. Actually medyo halfway na to, halfway na to from QC. Ito yung palatandaan ko na nakakalahati na ako ng kalsada. Onti pa, no? Okay, guys, update ko lang kayo. Nandito na tayo ngayon sa dulo ng expressway, dulo ng TPLEX pala, sorry. At medyo inuumaga na tayo, guys. Medyo may araw na, boy. Time check ngayon is 5:02 in the morning. And ito pinagtataka ko, ano, sira ba to? Sira ba yung gauge natin? Or inaccurate siya? Bakit hindi siya nabawasan, tol? Naka 215 kilometers na tayo, guys. And parang hindi naman nabawasan yung gauge natin. Totoo ba to? Ito ba talaga katipid ang isang SIR? Sa Subaru medyo siguro mga nasa 70% niya yung Subaru, dulo nito, Bakit ganun? Naka full tank pa rin tayo. Naka 216 kilometers na. Malalaman natin yan dito kasi magpapa full tank tayo. Titingnan natin kung ilan ang nabawas na liters divided natin by 216. Tingnan natin kung ilan ang kalalabasan ng per kilometer nitong Civic SIR. Tara, pagas na muna tayo.
you're leaving TPLEX. Thank you. Ba't ganun? 217 kilometers. Full tank pa rin tayo. What? Sa Corolla guys, malaki na nabawas dito. Kay Gary din, malaki na nabawas. Sa Accord, malaki-laki na rin. Subaru, sobrang laki. Hindi ko alam bakit ano. Tipid talaga tong SIR. Parang di ka paniwala to boy. Ito rin ba ang pangmatagalan nating kotse? Bilis at matipid sa gas. Pagas tayo dito sa Uno guys. Kasi para ano, same nozzle, same gasoline, same all, di ba? Okay guys, 218 na siya eh. Ayun, 200, sumisilip na. Tingnan natin ilang liters yung ikakarga. Ayan, full tank tayo, full tank method. Ang kinarga natin is nasa 15 liters, 10.750 divided by 218. What? Damn, what? Sobrang tipid naman itong kotse na to, boy. Again guys, ito yung, para sa akin, ito yung the best na computation para makuha mo yung kilometers per liter mo sa isang kotse. 13 point something? What? Ano pa yan guys, kalmado lang. Siguro kung binilisan ko, siguro mga nasa 11, 12. Pero still, what the fuck? Sobrang tipid naman itong SIR na to. Comment down below guys kung ganito rin ba katipid yung SIR nyo. Again, hindi ako nagyayabang na tipid yung SIR ko, pero nakagulat lang kasi na ganun siya katipid. What the fuck? Damn! Tipid pala ng SIR, no? Well, siguro dahil hindi ko siya hinataw. Pero hinataw ko to eh. Hindi ko lang sasabihin top speed ko, pero hinataw ko to boy. Actually, tigil tayo somewhere dito kasi nagra-rub tayo sa harapan eh. Kailangan natin silipin to. Ang tipid ng SIR boy. Parang ang tagal kong nagtitiis sa carb type. Ang laki pala ng matitipid mo pag nag-dock ka, no? Lahat yan, hindi to hula-hula lang guys. Kinumpute natin to. Grabe no, isipin mo, naka 200 kilometers na tayo, naka 200 kilometers na tayo, hindi man lang gumalaw yung ating gas gauge. Okay, may nagra-rub dito. Hindi ko alam anong part. Sana wag naman. Ayun pala, ito nagra-rub siya guys, oh. Kita nyo to. Dapat ba nakapasok to sa loob? Pero hindi ko alam eh, bakit nagra-rub, oh. Tinasa na natin to, nagra-rub pa din, no? Yung coil slip nyo guys, oh. Dito na tayo sa may La Union area. Diretsuin na natin to guys. Sinaantok na ako. Ngayon from TPLEX, bibilang pa tayo around siguro mga nasa 64-68 kilometers mula sa dulo TPLEX, no? Medyo malayo-layo pa. Another hour na naman to guys. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Bacnotan, La Union. Time check 6:39 ng umaga. And meron naging sira itong sasakyan. Ang rason kung bakit tayo naka bintana, yung ibang bintana nito ayaw na bumaba. Yung isa lang bintana yung nakabukas. Sa pang sira pala nito, yung aircon nito guys, hindi ko lang, parang napaliw eh. Pag inon ko yung mamaya, teka, punta muna tayo sa bahay, malapit na tayo. Okay, dito na tayo sa bahay. Okay, ito yung sira niya sa aircon. Pag inon mo yung 1, marinig mo yung blower eh, pero walang lumalabas na hangin. Ito, lagay natin sa 4. Baka sabihin nyo baka sabihin nyo fake eh. Ayun oh, walang lumalabas na hangin tol. Kahit saan, kahit sa paa, wala. Fuck. Oh fuck. Fuck. Baka nyo lang guys kung anong gagawin natin dito mamaya pag mag vlog. Kita kayo sa mga susunod na video. Peace out.